Pinalaga ng isang grupo ang planong binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon na gamitin sa paglikha ng kuryente ang basura para hindi natatambak at bumabara sa mga daluyan ng tubig. Posible kasi itong lumikha ng usok na magpapalala umano ng climate change. Nakatutok si Bea Pinlac. Ang pagtambad ng dagat ng basura na inanod sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque kasunod ng pag-uulan, pinakikita kung gaano nakakritikal ang problema ng basura sa Metro Manila. Sa ngayon, muli nang natatanaw ang tubig sa estero matapos mahakot ang halos 700 metriko tonelada ng basura. Katumbas yan ng 188 garbage truck. Sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, aabot ng 65,000 tons ng basura ang nage-generate sa Pilipinas sa isang araw. Pero nasa 52% lang daw nito ang nakokolekta. Ang iba, tinatapon sa mga daluyan ng tubig at mga kalsada. Mas maliit pa raw ang generated garbage ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, gaya ng Singapore. Pero kaya ang problema na, meron sila talagang mga technology na ina-adapt para ma-address nila yung kanilang solid waste. No? May mga facilities sila for recycling, effective recycling and recovery facilities. Dito sa atin, kulang yon. Pero ang mga sanitary landfill na tinatambakan natin ng basura, Punong-puno na. Yung mga iba, nagiging bundok na yan. So, delikado na yan. kaya plano ng gobyerno magtayo ng waste-to-energy facilities para ma-convert ang basura sa enerhiya. Isang paraan dito ang pagsusunog ng basura sa isang pasilidad at ang init na mapoproduce dito gagamitin para i-convert ang tubig sa steam na siyang magpapaandar sa generator na gagawa ng kuryente. Magiging katuwang daw rito ang mga local government unit. Yung ipresenta sa ating potential waste-to-energy system, ito po ay moderno at ginagawa na po sa ibang bansa. Target ng Department of Energy na makapaghatid ng kuryente gamit ang mga waste-to-energy facilities sa 2029. Pero handa na ba ang Pilipinas para rito? Sabi ng Philippine Movement for Climate Justice, hindi aangkop yung mga ganitong teknolohiya. Lalo pa yung Pilipinas po, isa sa pinaka-vulnerable nation no, sa mga climate catastrophes. At kung dadagdagan po natin yung waste-to-energy facilities natin dito or magtatayo tayo niyan, lalong-lalo na yung krisis sa klima kasi meron po itong inilalabas sa mga greenhouse gas emissions na nagpapalala no, sa krisis sa klima. We will be pushing for technology, but of course, without sacrificing naman yung environmental integrity natin. sabi ng Department of Energy, bahagi lang ng solusyon sa problema sa basura ang waste-to-energy projects. Tiniyak din nilang tatalima sila sa environmental laws and standards sa pagsulong nito. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras.